Hey yo, good day everyone. Welcome to another video. It's American Outride. Katatapos ko lang mag-ride. Iniba ko yung ride ko, pinutol ko yung ride ko. Akala ko uulan, tapos hindi naman umulan. But anyway, eto. May nagtanong sa akin dati pa, I think 2 weeks ago. Sabi is, bakit ganun yung motor mo? Bakit daw ganun yung motor ko? So siguro, in this video, ano lang, i-update ko lang kayo sa tungkol sa motor ko. This is the 2019 CF Moto 400 NK. Nabili ko to noong January 2020. So ngayon, yan, magpa 5 years na. Ano na siya, 15,000 kilometers. So matipid ako mag-ride kasi during the pandemic natenga rin tayo, tapos hindi man ako masyadong layas. Ano ako taong bahay ako eh. Anyway, so update lang sa motor. Sa tunay, yan, that's Octavia right there. Yan, si Octavia. So, i-walk around natin kung ano man. Sige, tingnan natin. From the back. Ayun, sabi kasi nila, LTO daw, kinakailangan na may reflectorized sticker. So, yan, nilagyan ko. This tail tidy, ano ko lang to, DIY ko lang to eh. Meron akong dalawang tail tidy na binili, pero hindi ako nasiyahan sa kung paano siya. So, ano to, DIY na lang to. Itong mismong plaka ay naka-install direkta dun sa panel, sa plastic panel. Tapos kita nyo yung signal lights nito nanggaling na sa gilid ng panel, ng plastic panel o ng ano to, under panel to, man tawag, ewan ko, nalimutan ko na. So ibig sabihin, pwede kong tanggalin yung plaka na yan, tapos ito lang matitira yung, kumbaga hindi na sila magkasama sa isang bracket. Yan, meron pa rin yung siyang ilaw, functional yan, and kinonfirm to sa akin ng HPG, visible naman daw siya kapag sinusundan ako. Visible yung plate ko. So kahit ito nakatupi ng paloob na ganyan, visible siya kasi hindi siya masyadong nakatupi na nasagad. Hindi katulad ng sa iba na nakatupi tas nakatago pa dito sa ilalim. Sa akin is very visible pa. Okay, very visible. Nagpalit na ako ng brake pads, rear brake pads. Binili ko lang online, Lazada. Itong exhaust tip, itong muffler tip na to is HKS power tip, pangkotse. Ayan, ano lang siya, nakakabit, naka-install using stainless. Hindi siya stainless kasi kinakalawang stainless na yung kumbaga zip tie na bakal. Ano bang tawag dyan? Clamp. Okay, clamp. Tapos may ano lang siya, thermal wrap para magkabit sila. Tapos yun, that's the factory shell pa rin. Yung factory shell nasa loob niyan, yung factory pa rin na catalytic converter. Okay. Alam niyo na siguro kung bakit wala ang passenger foot peg nito. Alam niyo na dapat to, lalong-lalo sa mga mister dyan. Hindi. Oy, okay, ito. This is what I can say. Si Commander, hindi yun maselan sa, wala siyang pakialam actually. Hindi, nagtitiwala siya sa akin. Hindi niya ako binibigyan ng rules. Wala siyang alinlangan na mambababay ako, magloloko ako, mag-aangkas ako ng kung sino. No, hindi siya ang nagpaalis nito ng passenger foot peg. Ako ang nag-alis nito. Ayokong mag-angkas. Kahit pa si Commander, hindi ko iaangkas. Kasi ayoko ng angkas na saway ng saway, kurot ng kurot, dada ng dada, imik ng imik. Tapos pag magko-cornering ka, lawit ng lawit. Ayoko nung may cargo di konsensya. Ayoko na may kasama ako sa pagmumotor. Tapos pag may nangyari sa akin, may mangyayari din sa kanya. Kahit mga anak ko, hindi ko iaangkas. Kaya wala yan. Walang passenger foot peg yan. May balak ako dito. Lalagyan ko to ng parang tawag ito, yung slider. Kaso nga lang baka maging di ba? Para rin siyang passenger foot peg pero naka-welding, naka-permanent siya. Kaya wala rin siyang pillion seat. Tinanggal ko na yan, no? Wala na yung foam, wala yan. Tapos ito, utility bag ko, huwag nyo nasama to. Ayan. Ito, utility bag ko to. May mga simple tools dyan at kung ano man mga papeles. Lalamig yung taho.
Ayan, so yun yung dahilan na hindi si Mrs. ang nagpatanggal nito ha. Hindi, ako. Sarili kong desisyon yan. Wait lang. Punta tayo dito. Ito, aftermarket na yan na rear brake master, rear brake reserve tank or reservoir. Kung ano man. Kaya ako nilabas yan kasi nandito yan sa loob dati. Nasa loob yan ng rear panel. Ang hirap i-access ang hirap pag nagbi-bleed, magbubukas ka pa ng upuan. Ito, easy access na siya. Pag magbi-bleed ako, ito lang siya. At saka nakikita ko agad yung level na alaman ko agad kung nangyayari. Kaya ako yan ginawa. Tapos ito, yung original niya pa rin na hose na pinutol ko lang, ginawa ko lang ng paraan. Yan yun. Crash guard. Nalimutan ko na kung kanino ko to nabili. Pero sulit kasi yan. I mean, sana hindi ko siya magamit ha. Huwag ko sana siyang magamit. Pero just in case, meron akong crash guard. Maganda yung kanyang design eh. Kasi hindi siya masyadong bulky na parang yung dating mukhang touring bike. And then meron siyang magandang sliders. Okay, eto yung signal light. Inalis ko na doon sa headlight. Ibinaba ko na siya dito. Kasi meron dapat akong gustong gawin doon sa headlight dati. Hindi ko na natuloy. Hindi ko na binalik tong signal light. Iniwan ko na lang dyan. Visible pa rin siya. Kinonfirm sa akin ng police na okay naman daw yan kasi visible pa rin naman daw yan. At makikita nyo, talagang hubad na. This is the real naked bike na 400 NK. Kasi diba yung 400 NK, ang ibig sabihin ng NK is naked. Hindi pa naked yun eh. Ito talaga naked. Ang nangyari dyan, nabasag yung fairing ko dito sa gilid. Hindi ko na siya maibalik kasi nasira yung mounting sa loob. Nung nagtanong ako online tsaka sa CF Moto tsaka sa Motostrada, ang mahal. Ang mahal. So wag na lang. Tsaka hindi ko naman siya kailangan eh. Para saan ba fairing? Di ba pamporma lang naman? Kilala niyo naman ako eh. Ayoko sa forma. Ngayon kung libre, okay? Kung libre yung fairings, why not? Fairings hindi flarings, fairings. Okay, kung libre yung fairings, why not? Sige, maglalagay ako. Or sabihin natin 150 whole set na, bibilin ko. Pero kung yung tipong 7,000, 8,000 whole set, hindi pa pala whole set yun, huwag na. Bakit ako gagastos? Yung 8,000 na yun, pang change oil, coolant, pang change coolant, pang maintenance na yun eh. Kung 150 buong set, bibilin ko, dalawa. Anyway, yun. So hubad na yan. Lahat ng plastic talaga dyan. Ayan. Itong rear fender na to, tinanggal ko to dati. Yun nga lang, kasi nga, gusto ko talaga siyang hubad na hubad. Kaso, sobrang maputik dito sa ilalim. So, naaawa naman ako dito sa, may tawag dito eh, hindi naman to underbelly eh. Under panel. Basta, naaawa ako dito. So, binalik ko na lang tong rear fender. By the way, yung lahat ng fairings ni Octavia, lahat ng plastic na tinanggal ko, pinagtatapon ko. Okay? Hindi ko na binenta, ba't ko bibenta? Hindi naman ako mukhang pera. Ayan, kahit kailangan ko ng pera, pero mahirap ako, kailangan ko ng pera, pero hindi ako mukhang, ba't ko bibenta? Dugyot na. Pero pwede sana yan, kung may gagamit nun, pwede siyang i-repaint. Anyway, so on this side, yun lang naman. Wala naman tayong ibang sa kabila naman, lalo na sa kabila, wala dito. Walang napalitan, wala. I'm very proud na wala pang nasisira sa motor ko. Yeah. Ano ba? Oo, wala pa nga. Battery, nagpalit na ako ng battery. Oo nga no. Kadena, yan pa rin yung kadena. Yung wiring, intact pa rin. Yung mga LED, siya pa rin. Wala pa akong pinalitan sa bike ko dahil nasira. Hindi, alam ko meron eh. Iniisip ko kung ano. Hindi, wala rin talaga. Wala. Hindi ko pa nabubuksan kahit nga yung sa mga magneto at saka yung sa servo. Ay, ano ba? Servo. Tama ba? Walang nabubuksan dyan. Nalilinis ko yung makina, oo. Pero hanggang throttle bodies, linis ko lahat yan. Dukot ko lahat yan. Baklas ko lahat yan. Tangke. Yung tangke, naano ko na yan. Na-drain ko na yan. Naluglugan ko na yan. Napagmumug ko na yan. Ano ba? Ano ba nangyari sa Octavia?
linis, maintenance ng chain, yun lang naman yun eh. Yung gulong, siya pa rin. Yan pa rin yung CST Adreno Sport. Oh, angat tayo dito sa unahan. Eto, yan. Nagpalit ako ng domino grips. Kasi yung factory grip nito, pinutol ko kasi yun eh. Kasi pinaikli ko yung grips. May ginawa kasi ako dito. Pinaikli ko rin yung levers. Ayan. Gusto kong ibalik yung mahabang grip. So, bumili na ako ng bagong grip. Kung hindi nangyari yun, hindi ako magpapalit ng grip kasi okay naman yung grip yung from factory. So yun, maikli na yung lever niya, putol na yung lever niya, iba na yung grips niya. Pero yun pa rin ang ano, eto pala sa headlight nandito pa rin yung plastic kasi ito is wala lang, mas gusto ko yung itsura niya na para siyang namamaga ang mukha, para siyang puyat. Ayan. Tapos this one, ito lang, phone mount lang naman, galing sa online. Yan yung camera. Ito, helmet ko. Ito pa rin yung helmet ko. By the way, ito yung aking one and only helmet. Spider helmet. So, napaka-loyal ko sa Spider kasi isa lang ang aking helmet. Yan, dalawang camera yan. Cheap cameras lang yan, galing online. Tigsi 600 lang yan. Itong goggles na to, online din lang siya. Siguro sabihin nyo, bakit ka may goggles? Meron naman yung ano to, ang silbi nito, kasi pag nasa highway ako, dahil tinanggal ko na yung sa ilalim, yung chin curtain ba yun o kung ano, yung basta sa ilalim, tinanggal ko na kasi yun para mas nakakahinga ako ng maayos. Yun nga lang, ang problema sa kanya, kapag maalikabok yung daan, sumisingit sa ilalim, pumupunta sa mata ko. So itong goggles na to, yan, para siyang pang motocross yan, ganyan. Yung goggles na to ay binili ko para pang-protect doon sa mata kasi kung itong sunshade lang to, itong shades lang na to ang bababa, hindi pumapasok pa rin yung alikabok sa mata ko. Pero ito, may foam kasi yan sa loob. May foam yan sa loob. So, ano siya, protektado yung mata ko. Kaya naman sa labas ko nilagay yung strap kasi pag isinuot ko yan sa ulo ko, tapos isinuot ko yung helmet ko, natatanggal yung strap. So, naaalibadbaran ako. Ayan. Kaya yan yung silbi niyan kung bakit ako merong ganyan. And hindi siya ganun ka dark yung sa loob. Okay pa rin siya kahit na yung halimbawang sa gabi or sa hapon, sa ganitong madilim. May nakikita pa rin ako, okay naman siya. At hindi na pumapasok yung alikabok sa mata ko. Oh, side mirrors nga pala. Ito yung paborito kong pag-eksperimento. Madami akong side mirrors na sinubukan. Pero dito ako masaya kasi ito, stable siya. Madali siyang i-adjust, madali siyang ikabit. May pagka-OCD kasi ako eh. So kapag yung mga unang side mirrors na gamit ko tapos hindi siya pantay, yung POV niya, yung FOV, yung field of view, yung angle niya is naaalibad pa rin ako nababanas ako. So itong side mirror na to, ito yung pinakamatino sa lahat ng ginamit ko, kaya siya pa rin yan. Wala akong pinalitan na sa loob. Yun, may lalagyan ako doon ng RFI. Teka, wait lang. Wait lang. Iangat natin to. Yan, lalagyan ng RFID card, tsaka ng cash, halimbawa, or resibo. Nandyan, sinisingit ko dyan para siyang yan yung wallet na lalagyan ng mga cards. Yan yun. Tapos, eto nga pala, itong mount na to, nakabutas yan sa helmet. Butas yung helmet ko dyan. Kasi mahilig nga ako mag-DIY kasi ayaw ko ng mga ibang, basta gusto ko yung sarili ko, yung DIY ko, yung preference ko yung nasusunod. Sa harap, wala pa tayong napapalitan dyan. In-extend ko lang. Ito, kita niyo yung mga puti na yan. In-extend ko yung headlight mounting. Kasi, para ma-relieve. Ito yan, kita niyo itong mga cables na to. Yung throttle cable, yung brake cable, return cable, yung harness, wiring harness. Kasi siksik na siksik dito eh. Piping-pipi eh. Ngayon, at least siya, medyo maluwag oh. Yan no, maluwag sila dyan. Yan, saka mas madaling kasi mas madaling maglinis, mas madaling magpunas. Ayan, tinanggal ko na rin yung parang bracket dito na bakal kasi hindi ko naman kinakailangan yon. Ayan, mas maluwag ngayon yung mga cable. Hindi na ngayon siya lumalangit-ngit o kumakapit-kapit pag nagmamaniobra. Stock pa rin lahat yan. Brake pads, stock pa rin yan. Wala pa ako napapalitan dyan. Very good. Uy, maganda ang travel ng suspension natin ngayon. Nice. Alright, yun lang yan. Last na lang siguro is ilaw. Okay, so nagpalit ako ng ilaw, yung combination ng yellow and white.
Gustong-gusto ko yung kulay ng dilaw. Kasi para siyang pang GT, yung mga GT racing. If you're familiar with GT racing, hindi ko na masyadong papaliwanag. So meron talagang dapat dilaw ang ilaw, meron puti ang ilaw. So gustong-gusto ko yung dilaw na ilaw. Tapos yung passing light niya at saka yung high beam niya is puti. So visible siya. At saka yung dilaw, maganda siya for rainy condition. Maganda siya kapag umuulan. Rainy conditions. Ayun. What else? Yung mga nakikita ng sulat na yan, mga permanent na yan. Ayan, katulad yan. Palatandaan ko yan ng suspension tuning ko. Ayan. Ayan, suspension tuning ko yan. Para hindi ko nalilimutan. Tanggal na to. Ano pa ba? Okay, kita nyo to. Madumi yung external ng engine, ha. Madumi yung kasi hindi ko naman kinakailangan linisin yan. Ang nililinis ko yung mga loob. Yung loob ng throttle bodies, yan, yung sa injectors, sa spark plug, yung sa ignition coil, lahat yun, nilinis ko yung loob nun. Pero yung labas na yan, wala namang silbi sa safety and performance yung kung kanyang maalikabok yung starter na yun, okay yun. Pero yung mga solenoid, tsaka yung mga connections, maintain ko yan. Ano pa ba? That's it. Oh, yan, last one. So ito, si Idol Lakwat Serra, ang unang-una kong hinangaan na lady rider. Nakita ko siya sa circuit dati. So yan, very special yung sticker na yan. Yung sa Tolgs na ano niya, sa Facebook yung group niya. One Life Let's Go. Ayan, yun. Team One Life Let's Go. So, ayan. And then of course, si Bessie Babe. Ayan, ito si Bessie Babe. Ito sobrang hangang-hanga ako sa taong ito. Hindi lang siya lady rider, endurance rider siya. Tapos napakasipag, napakabait. She's a very good friend. Ayan, si Bessie Babe. So silang dalawa lang yung may sticker dyan sa motor ko. Pag inilagay ko yung sticker mo sa motor ko, ibig sabihin, meron kang significance sa akin, sa experience ko sa pagra-ride. And lastly, itong number 3 at saka number 11, ayan ay galing sa sa numero ko na ginagamit sa Philippine Autocross Championship Series. So my car number is 311. 311 kasi nanggaling do sa banda na 311. Okay? Kumanta ng Down. Ano pa ba? Ano ba mong kinanta? Marami pa. Yun. So paborito ko yung bandang 311. So 311 yung kinuha kong number na pangkarera ko. And eto siya. Ayan o. Philippine Autocross Championship Series 311. Ito si Lucy. Yung pangarera ko ngayon kapalit nung dati kong kotse na si Sofia. Si Sofia, ang number niya din is 311. So yan, minana na ngayon ni Lucy. Tapos inadapt ko lang dito kasi may nagtanong sir, bakit po may number yung motor mo? Trip ko lang. Motor ko naman di ba? Anyway, so thank you. Yun ang update kay Octavia. Sorry, teka. Inaalala ko pa rin. Alam ko may nasira dito Alam ko may pinaltan ako dahil nasira. Yung battery, yung battery pala. Yun nga, nasira yung battery kaya pinalitan ko. Yun lang. Pero meron siyang sira ngayon. Meron siyang existing na humihingi na ng tulong. Yung head bearings. So may kalog na. Hindi naman siya kalog. May lagutok na. So may tunog na siya pag nalulubak. Nag-iipon pa ako. Ipapagawa ko siya sa AV Moto Tuning doon sa may Novaliches, doon sa may malayo sa Kamarin pa, sa Caloocan. Dadayuin ko sila kasi sobrang hanga ako sa expertise nila when it comes to suspension tuning, and yun nga, kaya din nila yung head maintenance and everything. So yun. Nag-ipon pa ako kasi mahal Ayun, thank you so much. And this is me, that's my bike. We are Man Cannot Ride. I will see you on the next video.